Ayan, so magandang araw mga kababayan na this is Divine PH. And ngayong araw nga po nagkaroon ng Senate hearing regarding po ito doon kay Mayor Alice Guo. Kasi hanggang ngayon is very malateleserye ng buhay niya, no? At saka masyadong katakataka talaga, marami ka talagang kumbaga marami sa mga kababayan natin, di lang dyan sa mga senador natin, na nagtataka talaga sa identity ni Mayor Alice Guo. Gusto ko lang palakpakan si Senator Risa Hontiveros dahil maganda yung naging flow nung hearing. Kompleto po yung kumbaga yung mga resource person po andun po inaimbita, dumalo po talaga with supporting documents po lahat. Hindi kagaya nung Senate hearing sa PDEA Dix po na kulang-kulang. Kumbaga yung mismong nagpakalat, wala, hindi man lang nila maimbita. No? Kaya ito, syempre, kudos kay Senator Risa Hontiveros sa maayos na flow at maayos nga po na, hearing. So, ito po, yung una natin pag-uusapan dito is, kasi sobrang haba niya, no? So, sisimulan po natin siya doon sa birth certificate. So, ito po yung ipapakita ko. Ito yung birth certificate ni Mayor Alice Guo. Kasi nga po, sabi niya dun sa unang hearing is, ang nagulang niya ay si Amelia Leal Guo. Na yun ngang magulang niya na yun, yung nanay niya na yun, hindi siya lumaki doon. Kumbaga, yun yung biological mother niya, pero ang kinalakihan niya is yung father niya. Ang sabi pa niya noong sa unang statement niya, noong sa unang hearing is, isa lang po siyang anak. Oh yes, isa lang siyang anak ng nanay at tatay niya at wala na siyang anak. Yun yung understanding niya. Pero, alam niyo naman, kailangan nating talaga dig deeper para malaman talaga natin kung ano ba talaga ang kasi medyo talaga mapapaisip ka talaga, 'di ba mga kababayan? Biruin mo 2005 siya kumuha ng yung sa birth certificate, na-register yung birth certificate niya, 'di ba? Ilang taon na siya noon? 19? Bakit? Nag-aaral ba siya? Kasi pa nag-aaral ka, yan yung pangunahing kailangan, PSA po, birth certificate bago ka makapag, talaga. Medyo considerable pa yung mga, kunyari, kinder, yan. Pero, i-follow up yan hanggang sa mag-grade 4. Kailangan po talaga yung birth certificate, kaya hindi pwedeng wala. Kahit pa, nag-homeschooling lang. So, yun nga, sabi niya nga po dun sa unang hearing at saka kanina, nung pagsimula, is mag-isa nga lang daw siyang anak ng nanay at tatay niya. Pero, touch ko po dyan. Ayan, makikita nyo po na may kapatid pa siyang dalawa na si Sheila Leal Guo at si Shemen Leal Guo. At ang nakakaano po dyan, nakakapagtaka, bakit yung pangalan ng magulang or yung pangalan ng nanay, iisa? Amelia Leal Guo din po ang nakalagay. Di ba mapapaisip ka mga kababayan Kasi nung una, nagsinungaling ka na. O ngayong nabuko ka na, biglang kilala mo na. Pero yun nga ang sabi niya, hindi niya daw, kumbaga hindi niya nakasama, mag-isa lang daw siya sa farm. Lumaki daw siya na mag-isa siya sa farm, kasama yung tatay niya. At ito ba mga kababayan, mapapansin nyo dyan sa birth certificate, yung kasi married ang nakalagay Imposible namang hindi mo alam nakasal yung magulang mo, hindi ka man lang na-curious. Kasi ako pagka ako mga kababayan ng mga documents, yung mga important documents, di ba, bago mo tanggapin yung dokumento na kumbaga kinuha mo, i-double check yan kung tama ba yung spelling, diba? Wala bang nagkamali sa dates? Kasi ako po ganyan, pag kumukuha ko ng documents, ID, kahit anong dokumento po, double check yung spelling ng pangalan ko unang-una. And then, the rest will follow. Check ko yan lahat bago ko tanggapin. Kasi gusto kong makita, katulad nung nangyari dati sa birth certificate ng anak ko, mali yung pangalan ko. Instead na EI po nakalagay. Kaya pinapalitan ko kasi importante po yan na tama lahat ng nakalista sa dokumento. Kahit pa sabihin isang letra lang yan. Kailangan kung ano yung nasa birth certificate mo, kung ano yung nasa ID mo, yun na yun po yung spelling. Diba?
Diyan sa birth certificate po na nakapaskil dyan, makikita nyo po na yung tatlong birth certificate niya ni Mayor Alice, ni Sheila at ni Shemen, magkakaiba po yung date ng kasal. Yes, magkakaiba. Ikaw ba, hindi mo i-check yan? Biruin mo ha, kitang-kita nyo naman, iisa lang po yung nanay at tatay na nakalagay dyan. Nakalagay dyan sa birth certificate. Pero yung kasal, yung date ng kasal nila is magkakaiba. At ito pa, di ba sabi nga ni Mayor Alice, yung tatay niya is Chinese citizen. Pero ang nakalagay po dyan, Filipino citizen ang tatay niya. Di ba dun palang mapapaisip ka na, ano ba talaga, bakit ganito? Biruin mo yung mga dokumento na importante na dapat pahalagahan mo, na dapat dino-double check mo, kasi sarili mong pag-aari yan dokumento mo yan Dapat yan alam mo na tama. Hindi yung basta mag-file ka lang, basta may file ka lang. Pero dyan pa lang, nakakaduda-duda na. Biruin mo, sabi niya, isa lang siyang anak, tatlo pala sila. Hindi niya daw kilala yung mga kapatid niya. Pero alam mo ang nakakatawa mga kababayan. Free ng travel, nakasama yung kapatid na si Sheila. Ayan, pakita ko po dyan. Ayan yung mga dokumento na kasama niya, yung kapatid niya sa pag-travel. Ayan yung list ng pag-travel nila ni Mayor Alice at Sheila. Tapos sasabihin niya, hindi niya kilala, hindi niya alam, hindi niya kilala yung mga kapatid niya. Diyan palang mapapaisip ka na ano ba talaga yung totoo. Kaya tuloy si Senator Tulfo, hinamon siya na magpa-lie detector test. Of you and your family. Ang ganyan Well, po. that is very important. Nasabi ko nga, tumatakbo ka at nasa public office ka, diba? So, in your case, hindi yung pinag-usapan. Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Para paiksin natin dito, ma'am, Madam Chair. Ayan. Sa lahat ng mga Inano na siya ng magpa-lie detector test kasi nga yung mga statement niya nung unang hearing, yung sa interview din sa ABS kay Miss Karen, iba rin po taliwas din dun sa statement niya ngayon dito sa sunod na hearing. Ngayong araw yung hearing ngayon, iba rin yung statement niya. So ayan, kaya hinamon na siya ni Senator Rapi Tulfo na lie detector test para malaman natin, 'di ba? Kasi malaking tulong yang magpa-lie detector test ka, 'di ba? Una, yung advantage niyan is para mapatunayan mo na nagsasabi ka ng totoo. Pangalawa, yung disadvantage naman niyan is malalaman naman ng mga taong bayan kasi grabe yung batikos sa kanya, 'di ba, nung nakaraang hearing. So ito, kung mag-agree siya dito sa lie detector test na to, dalawang mapapatunayan diyan. Mapapatunayan kung nagsasabi siya ng totoo. Pangalawa, yun na, malalaman natin kung puro kasinungalingan lang ba lahat ng mga sinasabi niya, naka-under oath po yan. So, malalaman talaga natin kung nagsasabi siya ng totoo o hindi.